mga kabataan, nasa last days tayo. And naalala nyo, last lineup, nag-discuss ako na lineup ko sa 1, ang marka or ang ticket para makasama sa rapture is your faith. Kaya, tayong mga kabataan, let us live by faith and not by sight. And hearing or reading your each and everyone's problem tonight, lalo lang natin napatunayan na tayong mga kabataan, hindi porke wala tayong problema, wala pa tayong pamilya, ay hindi porke tayo ay mga estudyante pa lang, working pa lang, sisimula sa buhay, wala na tayong problema. And mayroon sa atin nakakaranas ng academic pressure, yung isa in love, di mo alam kung in love ba o ano, yung isa pera, yung isa overthinking. So, samot-sari yung problema natin. So, allow me to read from Galatians 6 verse 2. Sana katabi nyo yung notebook at ballpen nyo, pati Bible nyo, kahit sa cellphone. Sige, highlight nyo. Ayan. Pero mas prefer ko, ballpen at notebook, tapos physical Bible. Kasi your ballpen is sharper than your mind. Yan. Laging ganon. Tandaan nyo yan ha. Your ballpen is sharper than your mind. Hindi cellphone sharper than your mind. Okay? Okay. So, ayan, buksan nyo sa Bible nyo, Galatians 6. Ayan, hanapin ko sa aking Bible. Nasa church ako ngayon, guys. Kasi yung laptop ko nandito. Galatians 6 verse 2. Sabi dyan, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Sa Tagalog po, sabi po dyan, magtulungan kayo. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad nyo ang utos ni Kristo. Yun. So, ano ba pag sinabing burden? Burden, sister, nabiburden ako. Kasi yung night of power natin, hindi naman tayo nagkulang mag-invite, konti lang yung umaattend. Brother, nabiburden ako kay sister, nai-inlove na naman, di na naman na-attend ng rehearsal. Mga ganon. Pero sabi dito, ang burden daw sa salitang Greek ay bare. Yung word na bare. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa isang bagay o sitwasyon na mabigat sa pakiramdam or mabigat bitbitin. Ito ay something na hindi natin kayang bitbitin mag-isa. So, sobrang bigat niya. Kayo ba si Hook? Kaya nyo ba? Si Hook? Kaya nyo bang maging si Hook? Ayun. Sabi dyan, ang burden daw is something that drains us. Sabihin, inuubos nito yung lakas, yung kung anong meron tayo, yung passion, yung saya. So, pag tayo nadidrain, kasama yung emosyon, kasama yung mental, yan, kagaya yan, overthinking, at spiritual, lacking of prayer, ayan, meditation of Word of God. Example sa mga kabataan, academic pressure. Sinong di pa napipressure sa school dito? Aba, sana all. Family problem. Sino dito yung never naranasan masigawan or magkaroon ng sigawan sa loob ng bahay? Aba, sana all. Sana all. Sino dito yung never nagkaroon ng emotional struggle? Sino dito yung never in anxiety? Ayun, sana all, di ba? Ay, hindi ako ina-anxiety, Ate Joy. Anxiety ko lang lagi. So, sino dito yung naka-experience na ng spiritual dryness? Burden yan. Na-insecure ka. Pwedeng sa friend mo na sobrang ganda. Bakit siya? Hinahabol-habol siya ng crush ko. Na-insecure siya. Okay naman, na-insecure ako sa kanya kasi top student siya. Siraan ko kaya? Hoy, wag yon. Walang ganon dito ha. Walang ganon. And, naka-burden din daw ang waiting season. Paano naging burden ang waiting season?
Sa age namin nila Ate Trip, nila Ate Kay, sobrang nakakatakot ang waiting season. Bakit? Kasi after mag-aral, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Legit, iba ang school sa totoong buhay. Ang school, may lesson plan, may teacher, sasabihin, ito assignment mo, bukas ito gagawin mo. Pero sa totoong buhay, pag nasa waiting season ka, lalo ng tawag ng boss mo, nakakatakot. Lord, saan ako kuha ng pera? Lord, 20 ganto na ako, pero wala pa akong naaambag sa bahay. O, di ba? Isa yun sa burden. Isa yan sa example. Na sinasabi ni Paul, yung sumulat ng Galatians chapter 6 verse 2, meron talaga tayong magiging moment sa buhay natin na may kakaroon tayo ng personal struggle na sobrang bigat. Na minsan sa sobrang bigat namamanhid tayo. Naramdaman nyo na ba? Nasaktan kayo sa isang sitwasyon or sa isang tao, hindi mo alam kung iiyak ka o ano, hindi mo alam kung magsisisigaw ka o ano, sobrang bigat na tulala ka na lang, namanhid ka na lang. Tapos mag-isa ka pa. 'Di ba? Alam niyo ba yung feeling na 'yon? Ayun. So, yun yung tinutukoy ni Paul. Kaya niya sinabi yun sa Galatians 6 verse 2 na carry each other's burdens. And bakit nga ba natin kailangan i-carry or parang damayan yung kapwa natin sa kabigatan? Gaya ng sabi kanina sa introduction, burden is something that drains us na sa sobrang bigat, hindi siya kayang bitbitin ng isang tao lang. Kahit hindi mo siya naawakan, ramdam mo yung bigat. So why do we need to carry each other's burdens? Number 1, because Christianity is not me versus the world. Ulit Christianity is not me versus the world. So tayong mga Kristiyano, pag 'di ba, follower tayo ni Christ, never tayong naging solo mission. 'Di ba, sa music team pa lang, saan ka nakita ng music team mag-isa lang siya? Siya na jam, siya pa man, siya pa dancer, siya pa ang photographer. 'Di ba hindi? Sa mga humahayo, natatawa si Aryan, dancer kasi siya, photographer pa siya. Sorry na, Aryan. Pero, ayun nga, following Jesus is never a solo mission. Kung babalikan natin yung BBS, back to basics tayo, sa 5 steps of growth, ang isa sa step ng growth ay fellowship. And kaya meron tayong family, meron tayong community, sa school, sa church, meron tayong body of Christ. Even the church itself, ang JIL 13, hindi tayo yung type ng church na JIL kami, mas mataas kami sa inyo. Hindi tayo ganun. Meron tinatawag na body of Christ. Yung mga ibang churches sa 13, tropa natin yan. Yung mga sila, Hosanna Church. Diba, Kuya Justin? Nakailang attend na kami ng body of Christ. Yung mga mga leaders ng other churches, tropa natin yan. Sila pa nga dumadayo sa atin eh. Dito pa sila nagme-merienda. Para lang magtsikahan sila mother, sila tita Maribel. Diba ang sarap ng ganon? Hindi yung, okay, JIL kami. Anong nyo? Ilan first timer nyo? Dapat mas mataas kami Dapat mas lamang kami Pangit, di ba? Parang, imbes na magmasaya kang maglilingkod sa Lord, magiging proud ka na si Jesus yung pinaglilingkuran ko. Parang mangyayari, mahihiya ka na kasi yung mga kasama namin sa body of Christ, ganito kasi napaka-competitive, ayaw malamangan, ayaw ng ganito, ayaw ng ganyan. So, again, following Jesus is never a solo mission. If the body of Christ goes well with fellowship, how much more tayo na isang part ng church? Tao. Templo ni Cristo. Yun. We need to carry each other's burden kasi hindi tayo solo mission. Pangalawa, because this is how we fulfill the law of Christ. Basahin ko ulit yung verse Sabi doon, sa Galatians 6 verse 2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Wait lang! Ate Joy, ano yung law of Christ?
Sige nga, tanungin ko kayo KKB. KKB leaders and workers. Exam tayo ng konti. Ano yung law of Christ? Ano yung utos ni Kristo na sobrang importante? Sige, type nyo. Hula lang, walang tama, walang mali. Just try it. Sabi nga ni Ate Arian kanina, try it. Wala namang perfect na tao. Ayan, Justin. Nagre-raise ka na nga. Love your neighbor. Love your neighbor. Sabi naman ni Aldin, love one another. So, tama. Same. Same sila ng sagot. Iba lang ng wordings. Tama. Yun yung law of Christ. Love others as you love yourself. Tama si Ate Kisaya. Yun yung greatest commandment. Bakit ba gusto ni Lord na magmahalan tayo? Hindi yung magmahalan na crush-crush ha. Kotong talaga. Kung sino man yung may abandonment issue at attachment issue, attach kami sa'yo as your brother and sister. Hindi as your jowa. Ha? Sino ka man. Ayan, the joke. Para sa lahat yun. Ayan. So, B, we need to carry each other's burden kasi we need to fulfill the law of Christ. What is the law of Christ? One word, love. Sabihin nyo nga po, love. Ngayon, lagay nyo yung kamay nyo sa dibdib. Yan. Sabihin nyo, I love you, Lord. I love you, Lord. Tapikin nyo yung sarili mo. Tapikin mo yung sarili mo. Tapos congratulate mo siya. I love you, self. Kasi nagpapatawad ka, naglilingkod ka, kinakaya mo pa. Ayan. Kasi bakit ko kayo pinapatap sa sarili mo? Kasi guys, hindi ka makakapagbigay sa isang tao kung hindi sobra-sobra. Gets nyo? Hindi ka makakapag-worship lead kung ikaw hindi nag-uumapaw yung worship sa buhay mo. Hindi ka makakapag-pray for others kung ikaw hindi nag-uumapaw yung Holy Spirit sa'yo. Makakapag-pray ka in words, sa lips. Pero kung walang empowerment ng Holy Spirit, gagaling ba yung pinagpipray mong gumaling? Mangyayari ba yung prayer mo? Diba? Hindi. So, everything is connected to love. Hindi ka mag-overflow sa worship kung hindi mo love si Lord. Hindi ka magiging prayerful kung hindi mo yun ginagawa out of love for God. Hindi ka matututong magkaroon ng conviction, ng compassion to pray for that sick people kung hindi nag-uumapaw yung love. Diba, P-Life, core values natin, love and compassion for others. So, love. Sabi nga ni Jesus, love one another as I have loved you. Kapag minahal mo yung katabi mo, yung agape love ha, hindi yung love na romantic, kokotongan ko talaga kayo kay Ibis. Ayan, napapakita natin yung love ni Jesus sa tao na yun. Mamaya, nakasabay mo si brother sa jeep or si sister. Hindi ka mabati kasi nahihiya pala, wala pala siyang pambayad ng jeep. Sa jeep. Ikaw naman, di mo rin binabati. May problema rin pala. So, kaya minsan pag may nakasabay ako sa jeep, bayad ka na. Ganon. Yung mga Kristiyano, lala ko si Tito Ray. Ayan, yung papa ni Joy. Bago ako sa dance. Sa Manggahan pa ako nakatira. Di ko naman siya sinasabing libre ako. Pero sabi ni Tito Ray tsaka ni Tita Jane, bayad ka na. Ngumiti lang ako, pero totoo, parang 13 lang ako, wala akong pamasahe, o parang scars yung pera sa akin. Ang laking kagaanan, napangiti ako nun pagbaba ko ng jeep kasi di nabawasan yung pera kung binayaran ni Tita Jane tsaka ni Tito Ray. Mga ganon. So, simple act ng kindness, so papakita natin yung love for one another. Yung care. Kasi pag sinabing love, kadikit niyan, care. Sunod niyan, pasensya. Siyempre, sa pastora nga, di ba, ilan tayong anak niya sa church? 100, 500. Siguro ang lupit ng pasensya talaga na pagiging isang pastor. Di ba? So, sa pagiging leader din, ilan kayong iniisip ng mga core leader? Yung member ko, ano kayo nangyari doon? Na-in love na yung member ko. Anong gagawin ko? Naunahan pa ako. Char. Joke lang. So, ayun. Sabi nga, going back, when you encourage someone,
When you listen, yung tipong mag-stay ka lang sa tabi ng isang tao. Makinig ka lang sa kanya. Yung mag-pray ka for someone, yung mag-speak ka ng life over someone. Lalo yung mga taong ina-anxiety, ayan, nade-depress. Kapag you stand with someone in their weakness, you are literally fulfilling the command of Jesus. Simple act of kindness, walang nakatayo sa pulpito. Kasi alam nyo guys, mas mapapakita natin yung love natin, yung authenticity ng pagsamba natin, hindi sa pulpit. Ako, worship leader ako ha. Sabi nga ni Tita Annalyn, maliit na porsyento lang ng pagsamba ng isang worship leader ang kaya niyang ipakita sa pulpito. Maski ng dancer, ng jam, mas makikita yung level ng pagsamba ng isang tao kapag wala siya sa pulpito. Kaya guys, hindi ko kayo kasama lagi. Hindi namin kayo kasama nila Ati Trip, nila Jazz, nila Tian, Kasaya. So, choose to love God even in smallest decisions. Like, kahit yung, mag-cheat ba ako? Mag-cheat ba ako sa exam? Kasi yung katabi ko, ang bait. Nakabukas na yung exam paper niya. Sabi niya, tutulungan niya ako. Iyan na, oh. May ganun akong tropa nung high school. Akala ko love yun pag pinapakopya ka. Though madali naman talaga siya sa buhay, hindi ka na mag-aaral kasi love ka niya, papakopyahin ka niya. Pero, is that love pa din? That's still cheating. So, loving people is not optional. Sabi dyan, it's a mark of real Christianity. Kaya sabihin nyo ngayon sa sarili nyo, I have love. I have love. Sabi ni Arian, uy, wait lang. Chat ko na nga lang. Yan. Lagyan niya yung sasabihin sa sarili. Ikatlo. What carrying burdens is and is not? Ano ba yung carrying ng burden at hindi carrying ng burden? Sige nga. Assessment tayo, assessment. May sasabihin akong sentence, sasabihin nyo kung carrying ba siya or not carrying. Pwedeng chat. Yan, chat na lang para di maingay. Sabihin nyo lang kung caring or not caring. So, number 1, sharing strength when someone is weak. Sharing strength when someone is weak. Caring or not? Caring. Isa lang sumagot. Pangalawa, ayan, caring. Offering comfort instead of judgment. Yan, caring yun. Kaya pag may nag-open sa inyo, guys, avoid nyo yung judgment, opinion. Basta wag nyo ipapa-feel sa kanya na parang gina-judge nyo siya. Kasi ganito ka naman, ganyan ka naman. Avoid natin yun. Alam nyo na, pag may nag-open sa inyo, sharing yung sinabi sa'yo, nung nag-open sa'yo. Is that caring or not caring? Sinishare mo yung inopen sa'yo. Yun. Kasi pag sinare mo na, ang tawag doon ay gossiping, chismis. So, love ba yun? Hindi yun love. Ayan, next. May nag-open sa'yo na in love siya, pero bawal. Kasi mga Kristiyano tayo. Okay lang yan, sis. Love is fair in war. Okay lang yan. Yun yung advice mo. Love is fair in war. Yun. May nag-open sa'yo, sister, nai-inlove ako sa'yo. O kaya naman, sister, may na-inlove ako sa kanya. Caring or not caring, tapos sabi mo, okay lang yan. Karapatan mong magmahal. Ano ka ba? Di naman malalaman eh. Sa atin lang to.
I protect you, di ba? We are safe space ng isa't isa. Natatawa ako. Na-imagine ko kasi. Ang tawag doon, pagkukonsinte sa mali. Okay? So, be careful guys ha, pag may nag-open sa inyo. Okay lang yan. Lahat tayo may puso. Yan. Pag ganun na, hindi na parang guided ng Word of God or ng prinsipyo ng Diyos ang advice. Pag konsinti na ang tawag doon, love ba yun o hindi? Hindi. Kasi ang disiplina may kasamang sakit. Si Lord nga namamalo ng anak niya eh. Tayo pa kaya. Next. Ikaw na yung savior ng tropa mo or ng churchmate mo. Ikaw na yung parang nagiging savior niya. Nasusobrahan na sa attachment. Imbis mag-pray, ang hinahanap niya, ikaw. Kapag nawala ka sa church, mawawala din siya. Caring or not caring. Ayan, not caring. Kasi, leaders tayo, ang trabaho natin, ang ministry natin, dalhin ang tao palapit sa Diyos, hindi sa sarili natin. So, kahihiyan yun ng isang leader kapag mas close pa sa kanya kaysa kay Lord, yung kanyang member. Ay. Ito, helping someone walk toward God again. Uy, nawala yung brother mo, yung sister mo. Tapos, you help her or him to walk toward God again. Ayan. Alam nyo guys, mga KKB alam ko baka may maging head sa inyo ng kabataan, maging core leader. Pag may bumabalik na kabataan at matagal siyang nawala, let's say 1 year, 3 years, huwag nyo siyang itataboy. Kasi, napakahirap sa isang tao. Kagaya ng prodigal son, di ba? Si prodigal son, takot siyang bumalik sa house ng papa niya kasi nakakahiya, kasi ganito, ganyan. So, yun na yung nafe-feel niya, itataboy pa siya. Di ba lalong nakakahiya yun? So, kapag may nabalik, ito lang dito lang ito nag-a-apply sa church lang. Pag may nabalik, tanggapin. Pero kapag, jowa nyo na, binabalikan kayo, pero bawal, utang na loob. Utang na loob. Ayan, si Joy, nangiti. De, joke lang. Ayan, creating safe spaces para mag-open without fear. Again, creating safe spaces para mag-open without fear. Ayan. Caring ba yun or not? Nag-create ka ng safe space sa team. Caring or not? Ayun. Nag-heart. So, caring. So, yun guys, we are carriers, not saviors. Huwag mong palitan si Jesus sa buhay ng isang Kristiyano. Ang command ni Lord is to carry or help someone cope with the problem and not the solution to the problem. Pwede kang maging answered prayer, pero minsan nagiging na tayo, parang savior. Inaagawan na natin ang posisyon ng Diyos sa buhay ng tao na yun. Let that person realize that it is God. Okay? Kaya ka na sa buhay niya, it is God. Hindi dahil ikaw, mabait ka, or magaling ka, or santo ka. So, again mga friends and brothers and sisters. Last, let us talk about gising pa ba kayo? Pwede nga heart react. Gising pa ba kayo? Gising. Ayun, gising pa. Last na to. Let us understand the heart behind Paul's message to the Galatian church. Kasi message niya to sa Galatian church. Hi mo! Welcome back sa mundo ng mga tao. Andito na kami sa number 4, the heart behind Paul's command. Number 1, bakit sinabi ni Paul yun? Carry each other's burden so that you may fulfill the law of Christ, which is love nga. Number 1, because people like us are hurting silently. Huwag kayong magkunwari.
marami sa atin, though bata pa, marunong magsinungaling, lalo tungkol sa sarili. Ang dali magsinungaling about sa mga ibang bagay. Pero kapag yung nagsisinungaling ka na about your own situation by being silent, dude, that's double dead. Parang pig lang. Like, alam mo yon, nasasaktan ka na nga tapos hindi mo pa, wala kang people to talk to. That's double dead. Ang sakit nun. Pag may problem ka tapos wala kang malapitan. So, most burdens are invisible, guys. A smiling youth can be struggling with depression, burnout, family conflict, or loneliness. Even the core leaders, even Ate Joy, even Pastora, even Tita Annalyn, though mukha siyang matapang, I know, behind those tapang, behind those sungit, o minsan irritable ni pastor or ng ating mga leaders or ng even parents natin, they have their own silent battles. And you have too, your silent battles. Kaya sabahin nyo, if nag-aaway kayo ng parents mo, try to understand, ano kayang silent battle ni daddy, ni mommy? Ano kaya yung mga sacrifices na kailangan niyang gawin for me to have this? Makapasok sa private school, to afford new phone, Pro Max, to have pera, to gala or spend with your friends kapag nagkakayayaan. So, we all have silent battles. Si parent naman, ano kaya, sana maintindihan din nila, we have also our silent battles. Kaya nakakatulog, pag uwi, hindi na nakakatulong sa gawaing bahay, na ano pala, nabugbog na pala sa cheerdan, sinagis-hagis, mga ganon. So, may mga problem talaga tayo. So, kaya yung sinabi ni Paul, because that's the reality of life. And I want to open your mind to this reality, na ang buhay, hindi siya gaya sa school. Mayroong lesson plan, structured. Sa susunod na buwan, 3 months from now, exam na namin. After ng ilang taon, 5 years, gagraduate ako ng college. Sa life talaga, ate, hindi mo alam anong mangyayari in 3 years, in 5 years. So B, God wants us to heal people through community. So, nagiging din tayo, nagiging vessel tayo, or ano ba Tagalog ng vessel? Daluyan, kasangkapan, para maging healed yung isang tao or yung katabi natin, yung mga kasama natin. So kaya guys, kapag halimbawa practice every Saturday, napapansin ko, may isa sa atin naka-cellphone lang sa gilid, o kaya naman pagdating, nakasimangot. Why not try smiling to that person? Just simply smile. Hello po, tapik, ganon. Hindi kailangan ilibre ng masarap na Jollibee sa labas. Just try to spread positivity. Kahit alam nyong may problem din kayo. Kasi, pag lahat tayo naging masaya, makakalimutan natin yung problem din natin. Makaka-cope tayo. Mafe-feel natin na, ay, oh my God, hindi pala ako mag-isa. Diba? Sometimes, si Lord, yung answer niya sa prayer natin, through a friend na nag-check sa atin. Check, natatawa kay Kuya Mo nung nakaraang linggo. Out of nowhere, nag-aayos ako ng portfolio ko. Nag-chat siya. Ate, okay ka lang? Sabi ko, nawiwirduhan ako. Sabi kong ganun, bakit ka nag-chat sa akin? Para ano? Tapos sabi niya, just checking on you. Diba? Pero nakakatawa ng puso kasi ang random man, pero at least, as this person remembered me. So, malakas din tama ako. Kinuha ko lahat ng pic ng mga close ko. Tapos, chinikan ko isa-isa yung picture, sinend ko sa kanya. Ayan, na-check ko na silang lahat. Kumusta kayo? Ayan. Natawa din siya pabalik. So, pareho kaming masaya. So, ayun guys.
Yun lang yung sinasabi ko kanina na spread positivity. Just small kindness. Ayan. So, yung answer prayer natin, di lang friend na nag-check sa'yo. Pwedeng leader na nag-check sa'yo, te, kumusta ka na? Wag mong isin or i-ghost yung leader mo. Gaya ng sabi ko sa inyo last Sunday, maging masaya kayo na may leader pa kayo. May kasama kayo, napapagalitan kayo, nadidisiplina. Kasi ang leader, di naman nagagalit yan. Ano, bipolar, nagagalit, walang rason, baliw lang. Hindi ganun ang mga leader. Okay? Ang mga leader, may rason yan. So, minsan di natin nakikita, bakit kaya galit po si ate? Kasi o nga pala, ito pala, nalita ko, sabi ko 6:40 ako pupunta, 8:40 ako dumating. Kasi ba't ko sinasabi yun? Ang mentor ko po ay si Ate Claire Joy. And sobrang na-shock ako nung nawala ang Ate Claire Joy. So, parang ako lang kayo dati. Pag may mga training kami sa MAN, naka-in ako sa Google Meet, sa Zoom meeting, pero nag-ML ako, naka-close cam. Di ko alam yung mga ginagawa ng mga naka-close cam. Kaya naman, nag-scroll ako sa TikTok. Parang kumbaga, masyado tayong chill kapag alam nating may ibang gagawa or may sasandalan pa tayo. Ayan. Yun yung natutunan ko doon. Kaya sinasabi ko sa inyo, be happy, be proud na may ka-team kayo. Kasi nung nawala din si ate, yung mentor ko, sakit, mag-isa ako sa MAN. Pero thank God. Kasi pinadala ni Lord si Neri at si Carlo. Doon nag-start yung multimedia. Anong oras kami nakakatulog para lang mag-stage design pag Pasko? 4 a.m. Nagla-live pa kami para wag kami makatulog 3. Pero ngayon, thanks God. Ilan na kami? Andyan na ng Ate Trippy, andyan na ang Mowen, andyan si Jazz, andyan kayo, andyan si Jai. So, ayan. It can be a person, an answered prayer. Pwedeng youth na nagsispeak ng encouragement. So, be that youth na nagsispeak ng encouragement to others. Pangatlo, when we lift someone, we reflect Jesus. Sabi nga, ang totoong Kristiyano ay tunay na nagmamahal. Hindi kunwarian lang. Hindi parang siya. Pinakilig ka tapos biglang sasabihin, di ako pala seryoso. Joke lang pala. Stress lang ako kaya kita chinat. Wala kasi ako magawa, bored ako. Kaya kita pinakilig. Tama ba yon, guys? So, ayan na sa mga KKBs. Alam ko, my girls, my boys. Hindi ako against sa friendship between girls and boys. Pero dapat po may boundary. May boundary ha. Kasi pag friends lang. Walang other kasamang benefits na friends lang tayo pero I can make puyat by chatting you kahit 2 a.m. Mag-a-update ako sa'yo every minute. Hoy, te, gawain ng magjowa yan, okay? Kotong. Ate Jonah, mga princess dito mga Disney princesses. Si Joy, si Ate Kay, si Christy. Huwag kayong magsettle sa ganun yung temporary kilig. Masakit yan, sinasabi ko sa inyo. Ayan. And never settle din sa walang label na tawag dito, yung mga uso ngayon sa mga kabataan, walang label na harutan. Ang tawag doon, alam ko pag talking stage, bago maging MU. Tapos yung MU, bago maging magjowa. Tama, di ba? Tapos pag magjowa, after nun, puppy love. Sorry. Shush! Sakit! Ginusto pero di pinursu. Aray ko. Ayun. Yun lang yung sinasabi ko kasi minsan napapansin ko ang nagko-comfortan, ang nagli-lift ng each other, KKB girls and KKB boys. They share the same sympathy, the same problem. Nangyayari, boy, parang mahal na kita, boy. Boy, sis, nahuhulog na ako sa'yo. Ikaw yung nandyan para sa akin palagi. Pwede naman mag-open sa kapwa, babae. Okay?
AKB boys and girls ha, and tama si Tita Annalyn. Kapag lalabas, laging tatlo. It's either dalawang babae, isang lalaki, dalawang babae. And yung pag-angkas-angkas sa motor. Pero okay lang naman yun, wala namang mali siya. Pero kung nagna-night ride kayo, tapos kayong dalawa lang. It's kind of weird. Ayan. So, when we lift someone, we reflect Jesus. Pero with boundaries, ha? With boundaries. Hindi ko sinasabing nade-depress na yung KKB natin, pero lalaki siya, girl ka. Wala akong pake kasi sabi ni Ate Joy, dapat na nagko-comfort sa ganyan, lalaki din. Bahala ka dyan kung mabaliw ka na. Okay, be sensitive din naman, pero dapat may boundaries. May boundaries. Kasi hindi natin alam paano nakakapasok ang kaaway. Ayan. So, last, personal challenge for you guys. I would like to challenge you. Number 1, who can you lift tonight or encourage tonight? Diba you have your prayer partners from music team? Sino yung mga prayer partner nyo? Naalala nyo ba yung pangalan? Sinong prayer partner mo, Jonalyn? Si Tita Jazz po. Tita Jazz. So, si Joy. Si Aldin po. Aldin. How about Aldin? Wala. Wala pa. Meron po, kaso kalimutan. Agoy! Sino nga? Si Jem ata. Ko po ata. Ay, nagbago ba ulit? Sino ba? Hala, ate. We have this technique, guys. Pag nagbubunutan na prayer partner, nilalagay namin sa likod ng phone. Para pag nakalimutan namin. Kasi ang phone, hindi nakakalimutan. So, kaya ididikit natin yung pangalan ng prayer partner natin sa cellphone. Ayan o. Ayan, dyan yung pangalan ni Jai. So, sana naman, maalala nyo na ang inyong mga prayer partner. So, tonight, bago kayo matulog, I challenge you. Pray for your prayer partner, for yourself, for your dreams, for your future. Lahat ng gusto mo hingin kay Lord, ipag-pray mo. Sunod, what burden can you help carry this week? Ano ba yung burden ng ibang tao na tingin mo makakatulong ka mapagaan? Find a burden this week. Nakita ko yung teacher ko. Ayan. Ang burden niya, di siya marunong mag-set up ng PowerPoint. O, ayan, since man ka pala, sige, ma'am, help kita. Kaya naman a friend na nahihirapan sa math subject, di mo siya papakopyahin na, tutulungan mo lang siya. Pangalawa yun find burden that you can help carry. Ayan, pwedeng pray for someone, chat mo yung friend mo na matagal mo nang di nakikita. O kaya naman, nalulungkot yung isa mong tropa. O kaya, ito yung pinaka-the best na helping to carry someone burden. Dalhin sila sa church. Again as leaders, we draw people nearer to God, not to ourselves. So, pangatlo, become an extension ng love ni Jesus. Yan nga, simple smile, simple helping others, just bringing positivity sa isang room. Alam niyo ba, yung mentor ko, si Ate Joy, di ba ang yabang ko kasi mentor ko si Ate Joy. Sobrang gustong-gusto ko yung pagdating pa lang niya. Hello, guys! Ganun. High energy. Gising na gising kami. Tapos, si Ate Joy, never mo makita mag-cellphone yun sa prayer circle. Kapag may sinishare yung kasama namin, si nakikinig. Tapos pag nakikita niya nagsuscroll ako, tingin lang, gets ko na yun, tago ko na agad yung cellphone. Kasi leader ko yan nire-respeto ko yan.
mata pa lang, alam ko na kapag saway or ano. So, be an extension of Jesus' love. When you carry a burden, you reflect the heart of Jesus. And ano ulit yung challenge, guys? 2. Number 1, pray for your prayer partner tonight. 2, finds a burden na pwede kang makatulong sa ibang tao or sa family mo. Ayan. 3, become an extension of Jesus' love. And for closing reminder natin, guys, for conclusion, I want to remind you, everyone, that you don't need to be perfect. Again, you don't need to be perfect. The perfect daughter, pleasing lagi si mommy, si daddy. The perfect student, favorite ng teachers, top 1, madaming friends, laging nakasmile. The perfect leader, laging nai-impress si pastor, si boss, laging present, available. So, you don't have to be perfect para maging vessel of love. Yung pagiging kind, yung just smiling, just showing up sa mga rehearsal natin sa music team, I would like to commend pala yung mga college students natin na stress, mga magwawayan, ayan, at wayan na talaga, na though hindi sure sa buhay pero nagsistay pa rin sa church to serve the Lord faithfully. I want to tell you guys tonight that the Lord sees your efforts. The Lord sees your struggles. Even the students. Ang hirap mag-aral ngayon. Ang hirap, basta ang hirap kasama ng DepEd, ang sakit sa ulo. Ayun. So, carrying burdens is not about being strong. Pag nagki-carry ka or hinaanuhan mo ang isang tao, tinutulungan mo siya sa problema niya. Hindi mo kailangan maging si hook or sobrang maging strong. It's about letting God's love manifest sa life mo to flow to that person. Kasi yan ang nag-e-empower, ang nag-e-encourage, ang Holy Spirit. And ano po ang fruit ng Holy Spirit? Can you give me one, Christy Lou? Isa sa fruit ng Holy Spirit? Love. Tama. Ano pa? Si Miguel. Andito pala si Miguel. Fruit of the Holy Spirit. Hope. Yung isa, joy. Love. Hope. Naging meme. Ayun. Self-control, patience, yan yung fruit of the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit ang nag-e-empower. And hindi, bakit? Kompleto ba natin ang fruit of the Holy Spirit? Diba hindi? Ang nakakapag-bigay lang nun, ang nakakapag-empower lang nun, is ang Holy Spirit. So, when you carry someone's burden, when you encourage someone, when you give to someone with love, kahit hindi pa material yan, you are extending God's hand to that person. And nagfo-flow din yung Holy Spirit sa life niya through you kasi nga, you practice love, hope, joy, patience, peace, self-control, righteousness, di ba? So, if you want na ayan, you may pray before magtulog again. Remember your prayer partner. And kung hindi nyo talaga maalala, pray for the Holy Spirit, Lord, sino po siya. So, ayun lang guys, let us close in prayer kasi sobrang gabi na rin. I have work pa rin tomorrow if you guys have online or maybe morning classes. So, let's bow our heads and pray. Hallelujah. Lord Jesus, I worship you, magnify your holy name. Napakabuti mo po sa buhay ng bawat kabataan na narito. Lord God, nalalaman mo po ang pagod, ang sakripisyo, ang bawat bagay na pinagtutuunan namin ng pansin. Lord, as KKBs, as workers and leaders, as student, as a daughter, as a worker sa aming mga trabaho, Lord, we are so drained, Lord God, in balancing all these responsibilities. And inaamin po namin sa harapan mo, sa presensya mo ngayon, Banal na Espiritu, na hindi po namin ito kaya mag-isa. And Lord, ano man po, Panginoon, yung mga pain,
ano man po yung mga attachment issues, overthinking, problema sa pera, lahat po, Lord God, ng burden po namin, Lord, we cast it unto you. Because your burden is light, O God. At patuloy, Lord, na nalalaman po namin na sa bawat dako ng buhay namin, naroon ka, gumagalaw ka kahit hindi po namin nakikita. Lord, shape our future. We know, Lord God, na hindi po nasasayang yung aming pong effort, yung paglilingkod para sa iyong pangalan. And Lord Jesus, kung patawarin niyo rin po pala kami, Panginoon, kung minsan hindi po kami nagiging extension ng iyong pagmamahal, kung minsan nakakapag-burst out kami, sometimes nagiging tamad kami, Lord God, sa calling namin, and nagiging irresponsible kami, Panginoon, para i-chase yung sarili naming kagustuhan. Lord, itama niyo po ang aming puso. Kung may minamahal po kami or nagbibigay po kami ng sobra-sobrang atensyon liban sa iyo, patawarin niyo po kami. And Lord, renew our commitment. Lord, renew our passion, our love for you, O God. Kung nawawala na po ito, nababawasan, Panginoon, hindi po kami, Panginoon, perpekto. Pero bukas po ang aming mga puso, bukas po ang aming mga isipan na magpa-revive, Lord God, na muling magpasakop, Lord God, sa iyong presensya. Holy Spirit, huwag niyo po kaming lalagpasan, huwag niyo po kaming iiwanan. Lord, as your day, your second coming come, datnan niyo po kami, ang mga kabataan na naglilingkod, tapat, nagiging matatag. Sorry po. Nagiging matatag sa gitna po ng bagyo ng aming mga buhay. Lord, teach us, Lord, to trust you more. Hindi po sa aming mga kaibigan, hindi po sa aming sariling kakayanan, hindi po sa aming past victories. Lord, hindi po namin maipagmamalaki ang lahat ng meron kami, sapagkat ikaw po, O Diyos, ang tunay na dahilan, ang tunay na source, bakit po kami meron ng mga bagay. Lord, itaas niyo po ang level ng aming pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Gawin niyo po kaming mabangong samyo na pagsamba sa iyong harapan. And Lord, for us, Lord God, who lack prayer and meditation of the Word, Holy Spirit, we ask for your power to renew us, to strengthen us, na para pong isang agila, Lord God, na sa gitna ng bagyo, Panginoon, hindi po natitinag, kundi Panginoon, mas lumilipad pa ng mataas, Panginoon, ng mas matatag. And Lord, we surrender everything to you. We give everything to you. I know, Lord, that you are good, and lahat po ng aming pagod, lahat po ng aming silent battle, alam niyo po yun. You will turn our mourning into dancing, Lord. Our breakthrough, Lord, is to come. In Jesus' name, this I pray. Amen.